Naku, pinuputakte, nilalanggam, kinukuyog, pinagtutulungan mula sa Malacanang at iba pa ho nating mga kababayan na mga vlogger din at mamamayan. Yung isang dating broadcaster at ngayon po ay political vlogger ba o ano ba yung kanyang ginagawa. Matapos po na sabihin niyang banatan niya ng personal si Pangulong Marcos na baka daw o may kinalaman din daw sa korupsyon. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Iba pa Lunes hong sa mga umagang ito. akusasyon laban sa Pangulo. Kasi yung sabihin mo na pasintabi na po sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters, yung sabihin ng isang content creator or media man, dati, ngayon hindi naman yata, wala na sa media yan, vlogger, nasabihin mo tanga ang Pangulo. Kawala ng respeto sa Chief Executive, kawala ng respeto sa mga Pilipinong bumoto sa Pangulo. Yung ganong description. Parang namang napakagaling niya. Parang namang napakatalino niya. Pag sinabi mong tanga ang Pangulo, iba yan. Ibang level yan. Pero sabihin mo, siguro yung sabihin mo may pagkukulang ang Pangulo, okay lang yun. Pagkukulang, wala namang 100% perfectong tao. Diba? Pero yung sabihin mong tanga at sangkot sa korupsyon, aba, below the belt yan. Kaya siya ay kinukuyog, pinuputakte, binabanatan ng mga kapwa vlogger, content creator. Siya po ay hindi maka-Marcos, natural, hindi rin maka-Duterte, pero ang dating niya piklawan, dilawan. Tukuyin natin. Minsan-minsan dumadaan din niya sa nakikita ko yung kanyang mga vlog Parang medyo mayabang ang dating. Si Christian Isguera. Dati pong news anchor yan ng ANC, ABS-CBN, pero nawala. Kung anong dahilan, hindi ko alam. Nag-concentrate na lang dito sa social media. Pero medyo iba nga yung dating Alam nyo, kahit saan lugar sa buong mundo, pag sinabi mo ang presidente ay tanga, talagang magre-react ang mamamayan. Punta ka sa Amerika, sabihin mo doon na tanga si Donald Trump. Tingnan natin kung anong reaksyon ng mga Amerikano. Punta ka si Japan, sabihin mo gano'n. Punta ka ng China, punta ka ng Europe, punta ka ng Middle East. Lahat ng bansa sa buong mundo. Sasabihin ng isang political vlogger na tanga ang Prime Minister, ang King at Presidente. Tingnan natin, di ba magre-react ang mga mamamayan? Siyempre, yung mga totoong nagmamahal, nagmamalasakit, at naniniwalang hindi naman gano'n ang Pangulo, magre-react talaga. Ako man Ako hindi ako naniniwalang ganyan ang Pangulo. Paano magiging Pangulo yan? Kung gano'n, hindi naman. Kayang humarap sa international conference, kayang humarap sa international media fora, kayang humarap sa lahat ng mga interview at mahalagang meeting sa loob at labas ng ating bansa. O bakit niya nagagawa yon? Tapos sasabihin yung tanga. Ay kayabangan yan. Kayabangan yan. Pang-aabuso yan. Sumobra talaga itong si Christian. Yung pangalan pa naman Christian, di ba? Parang Kristiyano. O baka naman gusto niya magpasikat. O yan, sikat na sikat ka ngayon. Kung hindi ka sumikat sa iyong pagiging broadcaster ng araw, di ba? Kung bakit ka nawala sa ABS-CBN, ngayon, sikat ka dahil ikaw lang nagsabi ng ganyan. Ikaw lang nakapag-describe ng ganyan. Yung mga DDS, kung di ako nagkakamali, hindi naman yata sinasabi nila. At pag nanggaling sa DDS, vlogger at DDS supporters o Duterte supporters, yung ganyang kasing lingwahe, parang okay lang kasi ganun sila. Ganun ang level nila Pero ikaw, Christian, pasintabi na. Hindi, ang tingin ng tao, hindi ka naman ganun Sa tingin mo, matutuwa yung Marcos loyalists, Marcos supporters, supporters ng gobyerno sa description mo na tanga ang Pangulo? Hindi. Pero kung ang purpose mo ay magparami ng views, magparami ng subscribers, yan. Bahala ng tao kung maniniwala sa iyo. Pero unprofessional, unethical, pag sinabi mo ang Pangulo ay ganon.
insulto sa 31.5 milyong bumoto sa Pangulo. Insulto sa mga pinaglilingkuran ng totoo ng Pangulo. Hindi lang sa kanyang pamilya. Pamilya niya ay mga professional. Congressman Sandro, Congressman ng Ilocos, anak niya. First Lady, abogada. Yung kanyang mga anak, yung dalawang anak yata niya, negosyante. Matino naman yung pamilya nila. Di ba? Anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating sundalo, dating Senate President, abogadong magaling. Tapos sasabihin mo, tanga. Wow! Pasintabi na po sa mga nanonood. Kaya ako binabanggit ng gano'n kasi kinukot ko. Ayaw ko na iparinig yung kanya sinabi kasi nakita ko yung video, may nag-forward sa akin eh. Sir Mike, ano masasabi mo rito? Bah, nung makita ko, totoo ba ito? Bah, ay siya nga. Madiin yung kanyang pagkakasabi. Paul yan. Christian Paul yan. Hindi kasi sikat sa ganyan. Hindi matutuwa ang majority ng Pilipino sa ginagawa mo yan. Ako naniniwala kahit na yung piklawan-dilawan, magagalit sa'yo. Kasi maraming piklawan-dilawan naniniwala kay Pangulong Marcos. Maraming piklawan-dilawan naniniwala Liberal Party sumusuporta kay Pangulong Marcos. Pati sila magagalit sa iyo. Kayabangan yan, Christian, na ginawa mo. Hindi bagay sa pangalan. Christian yan. Di ba? Ang lupit mo naman, boy. Boy, ang lupit mo naman. Sino ka? Saan ka nang galing? Anong ebidensya mo? Ano naman yon? Anong gusto mong palabasin? Matalino ka pa kay sa presidente? Ikaw ang pinakamatalinong Pilipino? Nasasabihin mo ang presidente ng bansa, ganon? Aba, mas masahol ka pa sa DDS. Yun ang aking description. Mas masahol ka pa sa mga Duterte supporters. Mas masahol ka pa sa mga walang pinag-aralan. Ako'y nalulungkot sa ginawa mo yan kasi ako ay mamamahayag din ng baka mas mahaba kay sa'yo. 38 years ako sa broadcast business, radyo at television. Kailanman hindi ko sinabing ganyan ng isang presidente. Issue lang, huwag personalin. Issue lang, walang personalan. Christian, grabe ka naman. Sa palagay mo, kung may pamilya ka, asawa at mga anak mo, mga kamag-anak mo, kaibigan mo, susuportahan ka sa ginawa mo yan? Sasang-ayon ba siya sa ginawa mo? Pag sumang-ayon sa iyo yung mga kaibigan mo at kamag-anak mo, pare-parehas kayo. Sana hindi ganun. Sana huwag kang pamarisan. Respeto, mahalaga sa tao. Paalaala lang. Ngayon, kung business mo yan, para magparami ka ng followers, subscribers at viewers, parang maling business yan. Sino naman susuporta sa bastos?